papatigil niya na ang mga pag-ooperate ng Pogo. Para sa akin, kung tatagal ito until 2028, mga kababayan ko, we can do it. President Bongbong Marcos said, watch me sustain it. But in terms of Pogo, mga kababayan ko, na sinasabi doon, ginawa na natin yung lahat para sa Pogo eh. The last SONA, mga kababayan ko, narinig nyo naman na sabi ni Presidente Bongbong Marcos, papatigil niya na ang mga pag-ooperate ng Pogo. And the result, mga kababayan ko, ng pag-operation na yon, mga kababayan ko, tinake down na natin yung mga nag-ooperate dito sa atin, napanagot na natin, even Harry na nagtatago ngayon sa Netherlands, mga kababayan ko, na manggagatas sa pondo ng pera ng taong bayan. Nakita nyo naman, mga kababayan ko, napanagot natin. And one of the accomplishment ng presidente natin ay yun, mga kababayan. So ito pa yon, mga boss, no? So yun para sa akin, yung gambling, Pogo, yung taas ng sahod, mga kababayan ko, 20 pesos na bigas na sustainable na subsidize natin, mga kababayan ko, I think kung sakaling ganyan ang inyong kanilang pananaw, it's their opinion because they are mambabatas, mga kababayan ko. In my own opinion, being a social media influencer, also a commentator, mga kababayan ko, para sa akin, kung tatagal ito until 2028, mga kababayan ko, we can do it. No? Kung masosustain naman ni Pangulong Bongbong Marcos. President Bongbong Marcos said, watch me sustain it. Mga kababayan. Ano naman ang opinion ng isang mambabatas na si former Senator Laila De Lima? Ano nga ba? Pakinggan din natin. Laila De Lima ang matapang na babala kaugnay sa flood control projects. Pero kung katiwalian niya ang pag-uusapan, tila may nalimutan daw banggitin ng Pangulo. Ano kaya to? ICC, yung pagpapanampot sa dating Pangulo at saka yung mga ibang matataas na opisyal responsible for those thousands of deaths during the war on drugs. And then yung sa confidential intelligence funds, yung sa Vice President. So this is the time now for him na ipakita niya na ano rin pala siya, strong din pala siya. Ito, mga kababayan, yan yung sinasabi ko na magkaiba ang policies. No? Si President Bongbong Marcos, kung mapapansin ninyo, I agree with former Senator and Congressman Laila De Lima. Agree ako sa kanya na sana sinabi ni Presidente yon, mga kababayan ko. But, if the President, mga kababayan ko, sasabihin niya yon in SONA, it's a motivated political agenda ang mangyayari. Para sa akin, in terms of the pagpapakulong kay dating Pangulong napakulong na si dating Pangulong Duterte, walang kasalanan si Bongbong Marcos doon. At napanagot niya na dapat panagutin. Naiganti niya na yung mga EJK victims. Kasi nakakulong na naman yung tao na nag-utos ng pagpatay, mga kababayan ko.